Alright mga kapatid, magbigay ulit tayo ng reaksyon and komentaryo dito sa balitang to mula sa WION mga kapatid. US-Philippines train for war against China. Nagsasanay nga ba mga kapatid ang Amerika at ang Pilipinas para sa gerang papalapit o sa paparating mga kapatid kung mangyayari man laban sa China? Yan ang ating bibigyan ngayon ng opinion, reaksyon, komentaryo mga kapatid. Samahan ninyo kung manood ng mga balita ngayon mula rito sa WION. Sabi rito sa report, the United States and Philippines have launched their most aggressive joint war drills preparing for possibility of direct conflict with China. Mga kapatid, posibilidad na direct conflict with China, kaya ngayon ay nagsasanay ang Amerika at Pilipinas. At kung naaalala ninyo mga kapatid, hinatid ngayon o dinala ng Amerika ang isa sa kanilang mga malalakas na sandata, yung tinatawag nilang Nemesis. Nasa Pilipinas na yon mga kapatid at gagamitin sa balikatan exercises na to. Well, samahan ninyo ako mga kapatid, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balitang to. Grabe mga kanyo mapapaatra sa sobrang lakas Well, the United States of America and Philippines are strengthening their combat readiness. Both militaries have launched their most aggressive joint war drills, preparing for the possibility of direct conflict with China. Well, preparing for possibility of direct conflict with China. Hindi naman natin sinasabi na pinaghahandaan nga talaga nito kasi lalaban na sila. Ito'y posibilidad na direct conflict with China, lalo na ngayon mga kapatid, 'di ba? Na nagkakaroon ng banta o nagkakaroon ng posibilidad din ng Taiwan invasion. At nagsalita na nga dyan ng AFP mga kapatid na magiging involved ang Pilipinas dahil sa dami ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Taiwan. Pero syempre mga kapatid, kahit na hindi natin kagustuhan o hindi natin gusto na tayo ay masali sa gera, ang balak lang naman natin o ang gusto lang naman natin is mailikas yung ating mga kababayan na posibleng maipit kung magkakaroon man ng sagupaan sa pagitan ng Taiwan at China. Maganda pa ring handa ang Pilipinas if ever na idamay tayo ng China. Tulad nga ng sabi ng palasyo, hindi natin gustong makisawsaw sa kanila. Pero ibang usapan kung idadamay tayo ng China. Diba? At isa pa mga kapatid, alam naman natin na meron tayong MDT o Mutual Defense Treaty, ang Pilipinas at ang Amerika. If ever man na salakayin ng China etong Taiwan at kung sakasakaling makisali etong United States at sila ay tinira direct ng China, if ever man din mga kapatid o kung may posibilidad na sila ay mag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa Pilipinas, hindi rin tayo makakatanggi dyan. Diba? So eto na nga, naghahanda ang Pilipinas at Amerika sa posibilidad na direct conflict with China. At dahil nga sa dami ng mga bansang kasama rito mga tol, maglalakas loob pa ba ang China gumawa ng mga hakbang na pwedeng maglugmok sa kanila? Diba? Ito yung tinatawag na deterrence kumbaga, di ba? So tuloy na natin. Especially around flashpoints like Taiwan and the disputed South China Sea. The annual Balikatan military exercise has entered uncharted regions this year. They now include full-scale battle simulations designed to test whether American and Filipino forces can operate side by side in an actual war zone, with the main aim of defending critical islands and maritime choke points from a potential Chinese assault. Well, more than 17,000 troops from both the countries are now participating in these war games. Troops will fire live rounds, intercept simulated missile threats, and also conduct island defense operations in areas that are strategically important to both the countries. Ngayon may nababasa ako, mga comment, sinasabi, ano ba yan? Puro practice na lang, puro ensayo naman, gera na, di ba? May mga nababasa akong comment na ganyan, mga kapatid. Lagi kong ipinapaalala sa inyo
'Di ba? Be careful what you wish for. 'Di ba? Manood kasi kayo ng mga balita. Tignan ninyo kung ano yung nangyayari mga tol sa gera doon sa Middle East. Sa pagitan halimbawa na lang ng Israel, ng Palestine. Tignan nyo mga tol kung anong nangyayari doon sa Gaza. Hindi natin nanaisin mga tol na mangyari yun dito sa ating bansa. Sa Russia, sa Ukraine, hindi natin nanaisin yun. Etong mga pagsasanay na to, kailangan gawin. Kumbaga mga kapatid, sa isang tao, nagbabayad ka ng insurance o sa sasakyan na lang, nagbabayad ka ng insurance pero hindi mo gustong magamit yon kasi if ever nagagamitin mo na yon, ang ibig sabihin nun mga tol na aksidente ka na o kaya may nangyari ng masama. 'Di ba? So eto mga kapatid, paghahanda to para hindi naman tayo magiging ewan na lang kung sakasakaling dumating yung mga ganitong bagay. But then again, ayaw nating gamitin yan. 'Di ba? Walang pinagkaiba sa bumili ka ng arma, shotgun, barrel. 'Di ba? Bumili ka pang protection sa sarili mo pero hinihiling mo na sana wag dumating sa point na gagamitin mo siya. Ganun lang din to mga tol. Be careful what you wish for. Ayaw natin ng gera, hindi natin gusto yun. And fiercely contested by Beijing. While Washington's access to the Philippines is expanding now, Manila has now opened 4 additional military bases to U.S. forces, bringing the total to 9, which will and can perhaps directly contain Chinese military expansion around the Philippines. Ngayon nga mga tol, 'di ba? Kung naaalala ninyo yung pinanood nating balita, nagwawala ngayon ng China, nagagalit, binabalaan ng Pilipinas. 'Di ba? Alisin na daw natin yung barko natin sa Baho de Masinloc or mananagot tayo sa This kanila. year's war drills also include a 10-day island defense mission involving the Batanes Island chain, the Philippines' northernmost region, which borders Taiwan. U.S. Marine forces are also deploying anti-ship mobile missile launchers right into the Luzon Strait, marking the first time that they have put this kind of firepower in such close proximity to Chinese forces. The strait is a narrow stretch of sea that separates the Philippines from Taiwan. The two countries will also carry out coastal defense exercises on Palawan, the Philippine island that faces the South China Sea. In Balabac, a small islet now hosting a US-backed base, the two countries will conduct a 5-day security operations. Talaga naghahanda sila, no? Well, Balabac is located closely to the Second Thomas Shoal and Sabina Shoal, sites where China and the Philippines have clashed repeatedly in the past. Tama. Sabina Shoal, Skoda Shoal, 'di ba? Doon madalas eh. Palawan will also see its beaches transformed into mock battlefields. US and Filipino troops will simulate repelling enemy landings in a live fire drill, the kind of scenario that would play out if China ever attempted to seize Philippines by force. The Chief of Staff of the Philippine Armed Forces Kung sakasakali mang gagawin ng China yon, eto ipinapakita natin sa kanila na kahit maliit na bansa tayo, papalag. 'Di ba? Nakahanda ang Pilipinas. said that these exercises between US and the Philippines will encompass multiple warfare capabilities. While a US Marine Corps commander highlighted the cutting-edge systems being tested in the drills. And BK-25 is set to introduce new capabilities that have been developed over the course of many, many years and spoken of already, frankly, here in the media. Things like the Navy and Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Things like the Marine Air Defense Integrated System, MADIS. And the Army's medium-range capability, the Typhoon missile. Typhoon. 'Di ba? Isa yan sa mga tol, talagang inaalmahan ng husto ng China. The spokesperson for China's foreign ministry accused the Philippines of undermining regional stability by aligning with foreign militaries and Eto na naman sila. bringing in advanced weapons. Eto na naman sila. 'Di ba? Undermining regional stability. 'Di ba? Sila daw committed daw sila panatilihin ng kapayapaan habang nang bubulas, nang bubuli, naninindak ng mga kamaliliit na bansa. 'Di ba? Kabaliktaran yung sinasabi nila sa ginagawa nila eh. Anyway mga kapatid, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi natin gusto
na pumasok tayo sa gera. Napakadaling makapasok dyan mga kapatid. Pero ang tanong, kaya ba nating panindigan? Kaya ba nating isustain? Diba? Kaya ba nating talagang panghawakan yan? Diba? Kailangan muna natin magpalakas. Napakarami pa nating kulang, napakarami pang wala sa atin mga tol. Kung ikukumpara natin sa kung ano ang kakayanan ng China, kahit na marami tayo mga bansang kaalyado, 'di ba? Meron pa ring damage na maaari nating matanggap o matamo na hindi nating gustong makuha, 'di ba? Bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.